Ayun, good afternoon sa'yo. Good afternoon po, Sir Rafael and Sir Paolo. Thank you din po sa pag-invite niyo sa akin dito sa PT. Okay, so simulan naman natin siguro tong ating usapan. Matanong lang namin, GM, no? Kamusta ba yung iyong journey sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na wood pushers dito sa bansa? Siyempre po, sobrang saya kasi na-achieve ko na po yung pagiging Grandmaster. Isa po yun sa pinapangarap sa lahat po ng mga chess player. Pwede mo ba ikwento sa amin, Daniel, yung naging journey mo? Paano mo ba naisakatuparan na maging GM ka, no, at the age of 20? No, last year na nakamit mo itong GM status mo. Nag-start po ako nung 6 years old ako. Tinuruan po ako ng papa ko. Simula po noon, nagtuloy na po yung training ko. Then sumasali na po sa mga tournaments. Then ang isa po sa pinakamahalaga para maging GM ka ay yung makapaglaro ko po international tournaments. Doon na po pumapasok yung pag-support po sa akin ng City of Dasmariñas. Kasi simula pa lang 12 years old ako, sinuportahan na po nila ako na maglaro sa mga international tournaments. Ayun po. So, GM Daniel, alam natin, sinabi mo simula 6 years old, naglalaro ka na ng chess at sinusuportahan ka na rin ng iyong LGU simula 12 years old. Ibig sabihin, bata pa lang, ito na talaga yung career path na tinatahak mo. Tama ba? Yes po. Naisip mong paraan na ito talaga yung simula bata ka pa lang, bibihira kasi yung partner, di ba? Karamihan sa atin. Kumbaga, parang bata ka pa lang, college ka na nga, nangangapa ka pa ng ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Pero yun, sino ba yung naging inspirasyon mo para pasukin itong sport na to, na chess? In-introduce po sa akin na papa ko yung chess po. Simula po nun, nakitaan niya po ako ng potential at hilig po sa chess. Kaya, ayun po, sinuportahan niya po ako simula bata hanggang ngayon po. Okay, no? So, ito ngang iyong pagkamit ng status bilang GM, napakalaking bagay para sa Pilipinas, di ba? Kasi 13 years ang inantay natin bago ulit tayo nagkaroon ng Pinoy GM. So, para sa iyo, ano lang yung feeling nun? Nung finally, ikaw, yung nakatapos nung 13-year drought na yun. Siyempre po, sobrang saya kasi since 2011 po ata yung huling GM natin at ngayon po meron na ulit tayong bago. Sobrang saya po kasi na-achieve ko. Pero Daniel, gusto ko rin tanungin, no, ano yung mga plans mo para maka-achieve naman? Ano ba, may next target ka ba after nitong GM? For sure, Super Grandmaster title. Ano ba, kasama ba yun sa goal mo? After po ma-achieve yung Grandmaster title, ang next goal ko po is maging Super Grandmaster po. Para maabot po yun, need ko po sumali sa mga international tournaments. Ayun po. No? Meron kang timeline or kailan mo ba ito gustong maabot? Ano ba, meron ka bang, nirarush mo ba lahat to? May mga future tournaments po ako. Next month po, may invitational tournament po ako sa Indonesia. Ayun po, isa po yun sa mga chance ko na mapataas po yung rating ko and maging Super Grandmaster. Speaking of rating, yun nga, di ba, partner? Grandmaster na si Daniel ngayon. Tapos, ang plano niyang next, yung Super Grandmaster. Yes. So, GM, i-explain mo nga lang sa amin kasi di ba sa chess may tinatawag na ELO system o ELO rating. Nasaan na yung ELO rating mo ngayon and paano ba ito tumataas? Ang live rating ko po ngayon ay 2471. Para po ma-achieve yung Super Grandmaster ay need po yung rating ay maging 2,600 po. So malaking talon yun, ano? Tama ba? Opo, kasi yung 2,500 rating po sobrang hirap na maabot. Kaya yung pagiging Super GM po ay sobrang hirap po talaga. Meron ka bang nakikitang timeline? Alam natin, challenging yun, partner, di ba? Kasi di mo naman talaga alam kung kailan mo ma-achieve ang isang bagay. Pero ikaw nga ba, katulad nga ng tanong kanina ng partner ko, GM,
Meron bang timeline kung sa tingin mo ilang taon ulit ang kailangan nating, kumbaga, i-grind para makuha yung ganitong status naman? Tingin ko po mga ilang taon pa para maabot yun. At depende rin po sa mga tournament na sasalihan ko. Kung marami po ba o hindi. Kasi mas malaki pong chance na maabot ko yun pagka mas marami pong tournament akong sasalihan. Okay. GM, alam natin marami kang nakalinyang tournaments na gustong salihan, pero can you take us behind the scenes? Paano ba nag-e-ensayo at naghahanda ang isang chess grandmaster kapag may pinaghahandaan na mga competition? Ano-ano yung ginagawa mo? Ang importante po, dapat consistent ka sa training at mag-aral ka ng marami pang opening at mag-puzzle po, and then laro po everyday. So sino yung mga nakakalaro mo? Na, kasi di ba nga sabi nila, partner, iron sharpens iron. Yes, so dapat sigurado mahusay din talaga yung mga kalaro na ito ni GM Daniel Quezon. Sino-sino yung mga teammates mo, yung mga nakaka-cross-train mo na talagang nakakatulong sa'yo para sa pagpe-prepare? O kaya sa madaling salita, sino yung palagi mong tinatalo araw-araw? Minsan po sa online lang po ako kasi nandun po lahat ng mga malalakas na player sa chess.com and Lichess. Minsan po nakakalaban ko yung mga top players ng world po. Ayun po, malaking experience po sa akin yun. Nung sinabi mong top players ng mundo, magbigay ka nga ng example kung sino na yung mga nakatapat mo online. Kasi very interesting yun, no? Di ba? Katapat sila online. Si Abdusa Trubnaderbek, top 5 po ata siya sa world ngayon. Then sila ni Halsarin, mga top players po ng world ngayon. Ayun po. Ayun. Pero ano bang dream mo? May dream mo rin ba na makalaban sa mga, yun nga no, aside from dun sa mga top, mga world rated na wood pushers na nakalaban mo online, may mga gusto ka rin bang mga makatapat or dream mo makatapat sa international events ng wood, ng chess in the coming years or in the coming months? Meron ka bang mga... Siguro partner, dream match. Dream match yan? Dream match mo? Gusto ko pong din makalaban syempre yung world number 1 natin, si Magnus Carlsen, at syempre yung currently world champion po na FIDE, si Gukash po. Ayun po. Then, mga pangarap ko pong salihan na tournament like World Rapid and Blitz Championship. Then, ayun. Alam mo si Magnus, no? Nakikita ko lagi sa Facebook yan. Grabe yung yung tag life niya lagi. Ikaw ba, pag nakatapat mo rin si Magnus balang araw, magpapalate ka rin sa laban? Tingin ko po yan, isa yun sa mga psychology din po kasi yun eh. Yung parang, sana hindi na dumating. Parang, ano po yan, kumbaga, psychology po sa chess yun. Malaking bagay. Ngayon ko lang din na-realize parang yun. sinasabi ko ka bigla, parang isipin mo, nako, baka ma-forfeit na to. Tapos biglang dadating. Di parang na-rattle ka doon. Na-rattle ka. Tama. No? Ikaw ba, GM Daniel, meron ka rin bang mind games na nilalaro pagka nagko-compete ka sa chess? Wala po. Chess lang po talaga. Pure strategy to. Wala, parang yung game niya raw mismo, yun daw yung yung sumasalamin nung kanyang kakayahan. Pero other than chess, GM, meron ka bang ibang nilalaro for para syempre di ba yung ibang mga athletes kapag laro sila ng laro ng isang sport, kailangan din ma-divert ng ibang sport para hindi sila magsawa, no? Pero ikaw ba, kasi alam naman natin ang chess is a game of mind, no? Talagang nakakapurga nga naman yan sa utak natin. Pero para sa iyo, other than chess, meron ka bang ibang nilalaro to lang naman, parang to balance lang yung iyong lifestyle? Siguro po basketball, exercise lang po sa umaga yan. Mo sa ano masasabi mo na nasa Lakers na si Luka? Grabe na po yung trading yun.
Grabe nga. Diba? Kahit si GM Quezon nagulat oh. nasa Lakers na si Patunay Luka na lahat Doncic. ginulat ni Luka Doncic. No? So, ayun ba, other than that, no, GM, kidding aside, may nakikita ka bang ibang Pinoy chess player na pwede mo ring pwede sumunod, no, sa yapak mo bilang Grandmaster? Kasi 13 years talagang napakatagal, oo. Pero sa tingin mo, merong mga susunod sa'yo in the coming years na bilang GM dito, Pinoy Grandmaster? Marami pong mga international player po tayo dito na magiging GM po soon. Yung teammate ko po na si Michael Concho Jr., may laro po siya sa World Junior next month po. So, ayun po yung chance na maging GM. Then, marami po tayong ibang mga international master na Pinoy, like yung International Master Di Makiling and International Master Paulo Bersamina, International Master Jan Emmanuel Garcia, and International Master Haridas Pasco. So, ayun po yung mga player na possible po na maging GM din. Right, sana nga, no, partner, sana nga umabot din sila sa status na yan. Pero alam natin, nung huling edisyon ng SEA Games, GM Quezon, hindi kasama yung chess, unfortunately, sa mga nakalinyang sporting events. Pero ang magandang balita dyan, partner, no, ngayong SEA Games sa darating na December, kasama na uli yung chess sa mga pwedeng salihan na sport. So, naghahanda ka ba for this specific tournament? Mako-confirm mo ba na ko-compete ka dito? Possible po kung kasama po yung chess sa event na yun. Ayun po. Possible po na makasali. Pero dream mo na makasali sa SEA Games balang araw. Siyempre, first mo to na SEA Games kung sakali. Tama ba? Second time ko na po nung sa Vietnam, kung possible po na makasama dito sa Thailand po. Ayun. Third time. Kailan yung first at ano yung naging result ng laban natin nung First time ko po sumali sa SEA Games nung sa 2019 po ata sa Subic. Battle for gold po ako nung last round, kaya lang po nung last round natalo ko, kaya na-out po ako sa top 3. So nung second time ko po na makasali sa SEA Games nung sa Vietnam po, nag-bronze naman po kami ng team ko, ng teammate ko na si Jan Emmanuel Garcia po. Okay, pero ngayon na meron ka ng bagong title at meron ka na ring experiences na unfortunately kinapos, pero at least nandiyan yung experience, no, partner? Mahalaga yun, partner. Experience talaga. At saka, syempre, meron na siyang title, Grandmaster. So, dadalhin niya to dito sa SEA Games na ngayong taon. Naniniwala ka ba, GM Quezon, na magiging malaking confidence boost yun kung sakaling mapapabilang ka rin dito sa 2025 SEA Games? Siyempre po, malaking bagay sa kanya. Malaking experience din po kasi yung mga players po doon na sumasali, top players po ng bansa nila, ayun, magandang experience and po sa akin. Other than yung mga nabanggit mo kanina na mga competitions, meron ka bang mga upcoming competitions, mga tournaments na sasalihan mo locally or internationally? Meron ka ba mga upcoming? Ayun po, yun sa February 14 sa Indonesia. Ayun po, GM tournament siya, invitational. Then sa mga upcoming tournaments ko po, wala pa pong schedule eh. So, pero naka-ready po yun. Ganun ka-dedicated partner si GM Quezon. February 14, hindi siya makikipag-date. Lalaban siya sa Indonesia. Actually, no? Wala ka bang ka-date? Baka yung gusto niyang ka-date, yung gold medal, partner. Ay, pwede. Pero nakita ko to si GM Quezon ng PSA Awards Night, no? Isa siya sa mga tumanggap ng parangal. So, GM, ano lang yung feeling na alam naman natin itong PSA Awards Night, collection ng mga pinakamahusay na atleta sa Pilipinas and isa ka sa mga napiling bigyan ng pagkakakilanlan sa event na ito? Siyempre po, sobrang saya at sobrang sa malaking garangalan po sa akin na napasama po sa PSA Major Awards. And po, sobrang pasasalamat lang po sa Panginoon kasi sa ganito na-achieve ko po yung ganitong achievement.
Alright, yun, very well said, no, GM Quezon. Other than that, meron ka bang mga message sa family mo, sa coaches mo, sa girlfriend mo, sa ka-date mo? Ano ba, meron ka ba ang last message mo, GM? Gusto ko lang po magpasalamat sa unang-una po sa Diyos at sa LGU po na City of Dasmariñas kay Mayor Jenny Barsaga at kay late pong PD Barsaga po. At gusto ko rin po i-mention yung Kamatyas po. Isa rin po sa mga tumulong sa akin para maabot po yung pagiging Grandmaster ko sa Kamatyas po kay National Master David Almerol and Coach International Master Roderick Nava. At sa mga coach ko po, family, supporters, maraming salamat. Alright, there you go. Yan po, si Chess Grandmaster Daniel Quezon. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong araw at pinaunlakan nyo kami ngayong hapon sa inyong oras.